Ang sabi po sa Mateo, chapter 9, sa verse 12 at sa 13, sa literal na confrontation ng mga Hudyo, ay pinakita ng Panginoon na siya yung Diyos na nagpakilala, na nagpapagaling. Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Purihin ang Panginoon. Kaya nang ang Panginoon naparito sa lupa, inintroduce niya ang kanyang sarili na siya yung Diyos na manggagamot. Siya yung Diyos na magpapagaling ng ating mga karamdaman. Purihin ang Panginoon. At sa ating pananalangin, mga kapatid, talagang sampalatayanan natin na kapag tayo ay manalangin sa Diyos, merong kagalingang taglay ang ating mga pananalangin. Ano ang unang taglay na kagalingan ng ating panalangin? Ang sabi sa mga awit sa chapter 41 sa verse 4, ang kagalingan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po ni Haring David sa 41 sa verse 4, aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin, pagalingin mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Purihin ng Panginoon. Ito ang isa sa taglay na kagalingan ng ating panalangin. Yung pagalingin tayo sa ating mga kasalanan. Pagalingin ang ating kaluluwa. Sapagkat sabi ni Haring David, maging ang ating kaluluwa ay nagiging masakitin din dahil sa kasalanan na ating mga nagagawa. Alam naman natin, pagdating sa sakit, maraming mga klase yan. Nandiyan ang mga high blood, diabetes, cancer, nandiyan ang tuberculosis, malaria, maraming mga klase ng karamdaman, mga kapatid. Pero ang ating kaluluwa, ang kasalanan na makakasira dito ay ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Haring David, mga kapatid, pagalingin mo ang aking kaluluwa. Sapagkat ang sisirain ng kasalanan sa atin, mga kapatid, ay ang ating mga kaluluwa. Dahil ang kasalanan, sinasabi na salita ng Diyos sa Isaias, sa 1, sa talatang 14, isa sa mabigat na pasanin ng tao ay ang kasalanan.